Papas ang GF? Nagpapatawa ba kayo? Dahil lang sa nagbago ng image, papatusin ko na bilang GF? Kalokohan. Isa pa, malabong magbago ng image niya yan. Uy, Maki. Hala ka. Baka kapag biglang gumanda yan si Sharon, mabebote nga ka. Ikaw din, nasa huli ang pagsisisi. Anong pagsisisi ka dyan? Anong masama sa sinabi ko? Ikaw? Sharon? Teka, lumayo ka nga. Bitiwan mo ang gwelyo, ano ba? Sinusumpa kita. Mula sa gabing to, hindi ka liligaya. Bawat babae makakarelasyon mo, dadanas ng kamalasan habang kapiling ka. Makakatagpo lang sila ng tunay na pag-ibig sa oras na ikaw'y hiwalayan nila. Ang buko! Hindi na kita nais makita pa. Nagsisisi ako, pumayag ako sa mungkahin ni Natera at Jello. Kapag mga teenager pa tayo, may mga bagay tayong nagagawang tipong kung anong pumasok sa utak, tapos tunog masaya, sige lang, sugod. Hindi na natin iniisip ang mga pwedeng maging implikasyon ng mga ginagawa natin. Kami ni Terry ang eksaktong halimbawa ng ganoong kabataan. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pagbati mula sa maputing buhangin ng Boracay. Kasalukuyan akong nandito para magbakasyon at dumalo sa isang wedding anniversary. Isang kasal na masasabi kong hindi naging madali ang pinagdaanan. Ako si Angelo. Jello na lang ang itawag niyo sa akin. Taong 1980, nang aksidente naming galitin ang isang dalaga dahil lang sa gusto naming maging matulungin. Balikan natin ang gabing isinumpa ni Sharon si Maki. Pero iurong natin ng ilang minuto. Fourth year college na kami ni Maki noon. Si Terry at Sharon naman ay second year. Panahon ng sem break. Kaya naman umuwi kami sa aming lugar, ang Barangay San Isidro. Isang gabi, nagkayayaan kaming magkasiyahan. Kaya naman pumunta kami sa may tabing dagat para mag-bonfire. Huli akong dumating dahil nalimutan ko kung saan kami magkikita. Uy, teka! Huwag muna kayo mag-umpisa. Sorry, nalate ako. Mali ang napuntahan ko. Doon ako sa may playground na papunta. Ha? Ang sabi ko sa may tabing dagat. Alam mo, magbo-bonfire tayo. At anong gagawin natin doon sa playground? Pasensya na, todits na ako. Umpisa na natin yan. Terry, ikaw bang babalasa o ako? Siyempre ako. Hawak ko ng baraha eh. Oh, alam nyo na ha. Bunot ang baraha. Kung sino ang may magkaparehong numero at kulay ng baraha, yun ang magtatanungan. Diamond sa heart, club sa spade. Oh, game. Bunot na. Terry, huwag na kaya nating ituloy. Baka magalit si Maki. Huwag kang mag-alala. Stay put ka lang dyan. Kami ni Jellong bahala. Di ba, Jello? Tayo pa ba? Yakang-yaka! Tsaka para hindi ka na panay ligaw tingin kay Maki Boy. Basta kapag magkaharap na kayo sa upuan, itanong mo ng gusto mong itanong. Magaling namang makisakayan. Isang di ganon kainosenteng laro. Pero wala namang balak na kahit na anong nakakasakit. Yun ang larong plinano namin nung gabing yun. Nagkasundo kasi kami ni Terry na tulungan ang kaibigan niyang si Sharon na mapalapit kay Maki. Pero hindi pala ganon kadali. Dahil sina Terry at Maki ang nakakuha ng magkaparehong baraha. Without knowing any better, itinuloy pa rin namin ang balak namin. Anak ng tokwa, tayo pa nga. Ano sa tingin mo, Terry? Itutuloy ba natin to o ipasa na lang natin sa iba? Ituloy na natin. Nakaupo na ako dito oh. Akin pati ang mas mataas na suit. Nasa akin ang 7 diamond. 7 hearts lang ang iyo. Kaya ako magtatanong. Katuwaan lang oh. Naduduwag ka? Buk, 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 buk. Parang tanong lang. Sus, minani ko nga lang ang exam ni Attorney Cruz.
Asahan mo pa akong urungan ng buntot sa kalukuang tanungan na yan? O heto na, nakaupo na ako. Magtanong ka na, Terry. Anong masasabi mo tungkol kay Sharon? Ha? Sinong Sharon? Ano ba? Si Sharon yung kaibigan kong maganda. Yung laging nakaitim? Yun nga. Okay naman siya. Tama ka, maganda nga siya. Ano ngayon? Kung sakali bang magbago siya ng image, papasa siya sa'yo? Papasang ano? Girlfriend, Shota! GF? Nagpapatawa ba kayo? Dahil lang sa nagbago ng image, papatusin ko na bilang GF? Kalokohan! Hoy, Maki! Hala ka! Baka kapag biglang gumanda yang si Sharon, mabebuti nga ka. Ikaw din, nasa huli ang pagsisisi. Anong pagsisisi ka dyan? Anong masama sa sinabi ko? Ikaw! Ha? Hindi na naituloy pa ni Maki ang sasabihin niya dahil bigla na lang ay nilapitan siya ni Sharon at kinwelyuhan. Nangingilid ang luha ni Sharon habang punong-puno ng puot ang mga mata niya na nakatitig kay Maki. Sabay kami ni Terry na tinawag ang pangalan niya. Sharon? Teka! Lumayo ka nga! Bitiwan mong kwelyo ko! Ano ba? Isinusumpa kita mula sa gabing to. Hindi ka liligaya. Bawat babae makakarelasyon mo, dadanas ng kamalasan habang kapiling ka. Makakatagpo lang sila ng tunay na pag-ibig sa oras na ikaw ay hiwalayan nila. Aray! Ang buhok ko! Hindi na kita nais makita pa. Nagsisisi ako nang pumayag ako sa mungkain ni Terry at Jello. Jello, bahala ka na muna kay Maki. Susundan ko lang si Sharon. Baka mapano yun eh. Sharon, saglit! Hintayin mo ako! Dahil may nagalit na, syempre, nag-ayawan na kami. Malalim na din naman kasi ang gabi. Pinauna na namin ng alis ang ibang kasamahan namin at kami na ni Maki ang pumatay ng bonfire. Habang binabagtas namin ang maalikabok at mabatong dirt road pauwi, panay ang himas ni Maki sa ulo niya kung saan siya sinabungyat at ginanutan ng buhok ni Sharon. Ang sakit! Baka mapalot ako ng tuluyan ito eh. Kung di ka ba naman gunggong at kalahati, bakit mo siya ginanon? Ano bang ginanon? Inano ko ba siya? Nagpapatawa ba kayo? Dahil lang sa nagbago ng image, papatusin ko na bilang GF. Kalokohan! Yun ang sabi mo! Oo, sinabi ko nga yan. At sinagot mo ako ng, Hoy Maki, hala ka! Baka kapag biglang gumanda yung si Sharon, mabebote nga ka. Ikaw din, nasa uli ang pagsisisi. Na hindi ko maintindihan kung bakit. Ano bakit ka dyan? Repa, hiniya mo yung tao. Pwede namang nakisakay ka na lang, pero hindi. Dumali ka ng nakakasakit na salita. Ano bang nakakasakit sa sinabi ko? Sinasabi niyo ba ni Terry na panlabas na anyo lang ng babae ang mahalaga? Ha? Kailan naman namin sinabi yun? Tinanong ako ni Terry kanina, kung sakali bang magbago siya ng image, papasa siya sa'yo? Oo nga, sinabi nga niya yun. Ipagpalagay na natin na naging oo ang sagot ko sa tanong ni Terry. Maganda naman talaga si Sharon eh. Kahit pag ganun siya na laging nakaitim, tipong aswang na vampira ang dating. Maganda talaga siya. Ano? Ganon ang tingin mo sa kanya? Oo naman. Mula nung unang araw na ipakilala siya ni Terry sa atin, panay kay Terry lang kasi nakatutok yung mata mo eh. Teka. Huwag mo ngang iniiba ang usapan. Ang gulo mo eh. Kung ganun pala ang tingin mo kay Sharon, bakit ganun ang naging sagot mo kanina? Anong bakit? Ang kahustuhan lang ba ng isang tao para magustuhan ng iba ay magbago ng imahe? Pagkagusto ba talaga yun? O nagustuhan mo yung tao dahil nagbago siya? Eh, hindi na siya yun. Hindi patas yun. Yun ang ibig mong sabihin? Oo naman. Hindi masama na magbago kung sa ikabubuti ng isang tao. Pero wala namang mali kay Sharon eh. Kakaiba lang siya. Hindi niya kailangang maging ibang tao, magkaroon ng panibagong imahe para lang magustuhan siya. Ganon? Oo. Ang kailangan niya ay yung tao na handang tanggapin kung ano siya at sino siya. Napatulala ako sa sinabi ni Maki.
Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak sa nangyari. Mali kami ng pagkakaintindi sa sinabi ni Maki at nasaktan si Sharon. Grabing gulo. Isinumpa pa ni Sharon si Maki. Paano kung tumalab yun? Paano na si Maki? Balita pa naman na aswang namang kukulam si Sharon. Naputol ang pag-iisip ko at napapitlag nang maramdaman ko ang pagtapik ni Maki sa aking balikat. Jello, Ano yun? Bakit? kanina po may palihim na sumusunod sa atin. Huwag kang magpapalata na nakatunog tayo. Sino kaya yan? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, manakbo na tayo. Baka mamaya, Repa, parang papalapit yung kaluskos. tayo na, Jello. Manakbo na tayo! Ay! Aswang! Biglang may tumalon sa harapan namin na isang nilalang na walang ibang salita upang ilarawan kung hindi aswang. Mahubog ang katawan na may pares ng dibdib katulad ng sa babae at may puwitang mahaba kung saan nakakabit ang 4 na paa. Berde ang katawan nun at may pares ng bias na matutulis. Isa yung dambuhalang praying mantis pero may ulo at hubog ng babae. Akmang susugudi na kami nung aswang nang biglang sumulpot si Mang Crisanto at binatuyon ng boteng may lamang kung anong likido. Dumapa kayong dalawa! Tayo na, bilis! Abang hindi pa nakakagalaw ang aswang. Ayun lang ang sasakyan ko. Salamat po, Mang Crisanto. Saka nang pasasalamat kapag nakalayo na tayo rito. Sumakay na kayo rito sa pick-up. Bilis! Saan ba kayo galing dalawa? Gabing-gabi na, alas 11 na oh. Galing ho kami sa dalampasigan. Nagkasiyahan lang. Same break kasi. Sabi namin, makapaglibang naman. Libang? Mabuti na lang pala, nasa malapit lang ako. Kaya narinig ko ang sigawan ninyong dalawa. Kung hindi lang pasaway itong pantog ko, abay, naging hapunan na kayo ng mandarangkal. Nang ano po? Mandarangkal? Praying mantis? Oh, anong ipinagtataka mo, Jello? Eh di ba't yun mismo ang itsura nun? Dangan niya lang at may malindog na hubog ng katawan na katulad ng sa babae, ang aswang na yon. Para sa kalaman ninyo, mandarangkal ang tawag doon. Parang ngayon ko lang ho nalaman na may aswang sa lugar natin, Mang Crisanto. Marami tayong kakaibang kapitbahay dito, Maki. Aswang, mangkukulam, engkanto. Ano po? Itanong nyo pa sa lola Guada nyo. Dati nga may sirena pang lumalabas dyan sa dagat natin. Pero parang ngayon lang uli ako nakakita ng aswang na nangatake ng tao. Edad 19 kami noon. Madaling tatyahin o hindi kaya ay tawanan ang sinabi ni Mang Crisanto. Yun ay kung hindi namin harapang nakita yung aswang. Hindi pa nawawala ang panginginig ng tuhod ko nang huminto ang sasakyan ni Mang Crisanto sa harap ng bahay ni Lola Guada. Lola siya ni Maki at ampon lang ako. Pero patas ang trato niya sa aming dalawa ni Maki na siyang tunay niyang apo. Nandito na tayo sa bahay nyo. Yan ang lola Guada nyo. Lucio, butit nakita mong mga yan. Alalang-alala ko. Akala ko kung ano nang nangyari. Muntik na nga eh. Butit narinig ko ang hiyawan ng mga yan eh. Abay, bakit? Anyari sa mga inikita na yan? Napagkatuwa ng mandarangkal ang mga yan. Ay, Diyos ko po. Nakilala mo ba kung sino? Unang beses kong malaman na may darangkal pala dito sa lugar natin. Sa tingin ko ay dayo yun. Alam niyo namang panahon ng pasyal at bakasyon ngayon. Siya nga pala, Mang Crisanto. Naalala ko pong may ibinato kayong bote doon sa aswang. Ano pong laman nun? Tubig na may katas ng dahon ng guyabano at bayabas na hindaluan ng katas ng 7 bunga ng dayap.
hindi na kamamatay ng aswang. Pero pansamantalang nagkakaparalisa. Kita nyo naman, nakatakbo tayo. Tagbalik loob ka na sa pag-i-espiritual, Crisanto. Hindi ho, Lola. Alam nyo naman, kolorum ako eh. Naniniguro lang ako kaya may mga baong proteksyon at pantanggol. Kaysa naman kung mamatay akong pagkain ng aswang, hindi ba? Loko ka, Crisanto. Puana Biro, maraming salamat sa pagliligtas dito sa aking apo. Walang anuman po. Basta kaya ba eh. Bakit bang hindi? Oh, paano po? Alis na ako. O siya, sige, mag-iingat ka. Nang tuluyan nang makaalis si Mang Crisanto, bigla kaming nilapitan ni Lola Guada at buong higpit niya kaming niyakap ni Maki. Binigyan niya kami ng tig-isang halik sa pisngi. Ramdam ko ang pag-aalala niya nang marinig ko ang nanginginig niyang boses nang magsalita siya. Mga apo, mag-iingat kayo sa susunod, ha? Mabutit kayo hindi pinabayaan ng poong may kapal. Opo, Lola. O siya, tayo'y pumasok na sa loob. Makapagpahinga na, masyado nang malalim ang gabi. Lumipas ang 2 linggo. Natapos na ang sem break namin. Balik Maynila na kami. Dahil huling semester na namin yun ni Maki, naging abala kami. Nagseryoso ba? Ganun. Nakahinga lang kami ng maluwag nang matapos ang finals. Isang araw, habang nakatambay kami sa kantin, nahagip kami ni Terry. Inabutan pa niya ang pakikipag-break ng syota ni Maki. Uy, Sally, ayos ka lang ba? Etong panyo, magpunas ka. Nakikipag-break ka na? O sige, ingat ka. Pang-apat na si Sally ngayong buwan. Hindi ko naman siya masisisi. Puro kamalasan na lang kasing nangyayari sa sino mang dinedate mo. O kaya nagiging syota mo kapag kasama ka. Nagkataon lang yun. Wala akong kinalaman doon. Talaga. Pero kapag di kayo magkasama, hindi naman siya nadadapa. O kaya natatapunan ng kung ano nang walang dahilan. Kagaya kanina. Wala akong alam sa sinasabi mo. Alam mo, parang gusto ko na maniwala na tumalab talaga yung sumpa ni Sharon sa'yo eh. Palagay ko nga. Terry? Kumusta mga kolokoy? Mamarcha ba kayo? Oo naman. Ha? Ako pa ba? Talagang iiwanan ninyo ko? Nakakalungkot naman. Sukat ba namang 2 taong ka nagpabaya? Naiwanan ka tuloy namin. Wala mahirap kasing sitwasyon ko. Di bale, di ka naman nag-iisa. Nandiyan naman si Sharon. May makakasama ka. Si Sharon? Di niyo alam, no? Ang alin? Wala na siya dito. Lumipat na siya ng ibang university. Pagkatapos ng sem break natin, hindi na siya bumalik dito. Hindi na namin nakita pa ulit si Sharon. Kahit sa araw ng graduation, kahit nung yayain siya ni Terry para manood ng graduation namin, hindi siya pumunta. Nang makagraduate kami, umuwi ako ng San Isidro para tumulong sa bigasan at supermarket ni Lola Guada. Si Maki naman, 8 taong nakipagsapalaran sa Maynila. 1 linggo bago ang birthday ni Lola Guada, nagkita-kita kaming 3 sa isang kainan sa May Espanya. Ang lupit naman ng forma mo Saan ang burol? Gonggong! Burol ka dyan. May inasikaso akong kliyente ni Lola Guada sa may ermita. Aha, naningil ka. Mapera ka ngayon kung ganon. Dapat pala sa mamunlok ako nagaya Nandiyan na si Terry. Pasensya na, natagalan ako. Dumaan pa kasi ako sa bilihan ng insenso. Nakisuyo kasi si Mang Crisanto. Ano nangyari sa inyo? Maki? Black eye ba yan? Oo. Hulaan ko. Sinundo ka ng latest ex mo, no? Ano ba yan, Maki? Pang ilan na ba yan? Ayaw mo naman kasing seryosohin ang pakikipagrelasyon. Terry,
Siniseryoso kong bawat relasyon ko. Talaga lang, ewan ko ba. Sabi niya, isa daw akong magandang sumpa. Lalaki nagdadala ng malas, pero nagbibigay daan sa tunay na pag-ibig. Bakit parang Isinumpa ka. Ganon. hindi nga ako naniniwala sa sumpa-sumpa? Tinatablan lang ng ganyan ang mga taong gumagawa ng masama o yung naniniwala at tinatanggap ang masamang intensyon ng nanumpa. May alam ka pala sa espiritual? Wala. Narinig ko lang minsang nag-uusap si Lola Guada at si Mang Crisanto. Ayun, si Mang Crisanto. Ano kaya kung umuwi ka sa San Isidro? Baka matulungan ka niya, Maki. Kolorom na manggagamot yun eh. Ha? May naiisip ka pa bang iba na pwedeng makatulong sa'yo? Na hindi ka huhututan? O mas gusto mong pumunta ng Quiapo at magastusan ng 500? Ano? 500? Sobra naman yun. Uwi? O Quiapo? Oo, uwi ako. Sumabay ka na sa amin ni Terry. Nasa San Isidro na din si Terry? Oo, mag-aanim na taon na. Assistant ako ni Mang Lucio. Mananahi ka na ngayon? Tapos ka ng commerce, di ba? Magkakapareho tayo ng kurso ni na Jello. Pagkatapos ko makagraduate, 2 taon akong kumuha ng vocational dressmaking. Minsan kami nagkasalubong ni Mang Lucio sa Luneta. Inanyayahan niya ako maging assistant niya. Paano? Ikaw na lang ang kulang. Oo, sige. Uwi na ako sa San Isidro. Asahan niyo ako sa birthday ni Lola Guada. May 3, 1988, Martes. Hapon naming itinama ang selebrasyon ng birthday ni Lola Guada. Maagang dumating si Terry para ihatid ang damit na ipinasadya ni Lola Guada sa okasyon at tumulong sa pagluluto. Pero umalis din siya kaagad dahil ipinatawag ni Mang Lucio. Nasa kalagitnaan na ang selebrasyon nang dumating si Maki. May kasamang magandang babae. Happy birthday sa lola naming ubod ng ganda. Ay, nambola ka pa makisig. Lola naman, Maki lang. Oo siya, maki na kung maki. Bakit ngayon ka lang? Medyo natagalan po ako dahil humanap pa ako nitong paborito niyong lansones. Nagdala ka pa talaga ng suhol. O siya, sige na, pinapatawad na kita. Thank you, Lola. Pero, sino ba yung magandang kasama mo? Yan na bang mapapangasawa mo? Ay, hindi po, Lola Guada. Nakita niya lang ako sa may labas ng bahay niyo. Ay, ganun ba? Ano namang masasabi mo sa apo ko? Pasado ba? Nagmabuting loob lang po siyang samahan ako dito papasok. Inabutan niya kasi akong hiya nang makita ko nagkakasiyahan kayo dito sa loob. Akala ko pa naman nag-uwi na itong si Maki ng mapapangasawa. Anong sadya mo, Ineng? Customer ka ba? Sarado ang aking tindahan ngayon. Hindi po ako customer. Ako po yung bagong katulong ni Mang Crisanto sa kabubukas ng niyang bookshop kong meriendahan. Yung ginaya niya mula sa Japan. Nagjapayuki si Mang Crisanto? Abay, loko ka, no? Hindi siya Japayuke. Nagtrabaho siya sa Japan ng ilang taon. Pero na-homesick. Kaya umuwi na dito at nagtayo ng negosyo. Miss, ano nga palang pangalan Lola mo? Guada, ito po yung librong order niyo. At ito po ang ipinangako ni Mang Crisanto sa inyong regalo. Naku, talaga naman ang isang yun. Nag-abala pa. Pakasabi salamat. At salamat din sa iyo. Ang mabuti may kumain ka na muna. Ay, hindi na po. Marami pa akong gagawin. Alis na po ako. Teka, miss, anong pangalan mo? Aray! Ay, sorry. Naapakan kita. Ang paa ko. Ay, nadiinan ko pala. Ikaw naman kasi bigla kang humaharang. Yalohan mo na lang. Alis na ako. Sinundan na lamang namin ng tingin ang papalayong likod ni Sharon. Nang lumagapak pasara ang screen ng pintuan, lumapit ng paika-ika si Maki sa amin. Si Lola Guada naman ay panay na ang hagik-hik. Ay, umalis na siya. Hindi ko malang naitanong kung anong pangalan niya. Mukhang hindi ka gusto na katawang ni Crisanto sa tindahan niya. Aksidente naman po yun, Lola.
Hindi niya sinasadya. Talaga lang parang may gigil eh. Hindi naman. Kasalanan ko din kasi. Tama naman siya, haharang-harang ako. Tingin ko, Repa, may galit sa'yo. Iba na lang ang gustuin mo. Jello, samahan mo ako bukas kina Mang Crisanto. Gusto ko siyang makilala. Aba, nalinti ka ng isang to. Mukhang hindi narinig ang mga sinabi natin. At kinabukasan nga, matapos kaming makapagpananghalian, tumayo kami sa bookstore ni Mang Crisanto. Dumaan muna kami kay Mang Lucio para abutan siya ng handa at ipaabot ang pasasalamat ni Lola Guada sa magandang pagkakatahi ng kanyang damit. Tapos nun, lumarga na kami kina Mang Crisanto. Habang papunta kami ni Maki doon, natripan ko na biruin siya. Parang ang laki ng kulaba mo. Di ka nakatulog kaiisip kay Miss Ganda, no? Iniisip ko yung sinabi mo na parang may galit siya sa akin. Baka may nagawa ako o nasabing masama sa kanya. Shete, di nga. Tinamaan ka na talaga kay Ganda? Di ko pa masabi pero hindi ko itatanggi na interesado ako sa kanya. At gusto ko siyang makilala. Eh paano kung magaya din siya sa ibang mga ex mo? Na yung susunod na lalaki na makikilala niya pagkatapos niyang makipagkala sa'yo, ang makatuluyan niya. Kapag ganun pa din ang nangyari, magpapakatandang binata na lang ako. O kaya magpapari. Ilang minuto pa at nakarating na kami sa bagong bukas na pwesto ni Mang Crisanto. Patuloy kami ni Maki sa pag-uusap. Kahit nung nakapasok na kami sa shop, hindi niya tuloy napansin yung magandang babae na may dalang mangkok na saktong papalampas sa pinto at papunta sa counter. Basta sa ngayon, gusto ko lang malaman ang pangalan niya. Teka, Maki. Ha? Bakit? Ay! Aw! Ang init! Anong nangyari? Naku, huwag niyo po siyang pagalitan. Wala pong kasalanan ng katulong niyo. Ako pong bumangga sa kanya eh. Katulong? Sinong katulong? Siya po. Hindi po ba't katulong niyo siya? Hindi siya katulong dito. Inaanak ko yan, si Sharon. Sharon? Hindi namin siya nakilala. Dahil mula doon sa babaeng palaging itim ang suot, na puro itim din ang makeup, maging ang gamit na lipstick, at kulay sa kuko ay itim din, ang babaeng kaharap namin ng mga sandaling yun ay malayong malayo sa Sharon na nakasanayan namin noong college. Sabi po kasi niya sa amin kahapon siya ang bagong katulong niyo dito sa shop niyo. Tinawag niya pa kayong Mang Crisanto. Totoo naman yun eh. Tinutulungan ako si Ninong dito sa shop. Tumabi ka nga pwede. Doon ka sa may counter. Kita mo na nagdalampasa ako, hahara-hara ka dyan. Tulungan na kita. Sorry. Hindi ko sinasadya kasi ito yung face. Talaga naman, pwede ba? Maupo ka na lang, huwag mo nang dagdagan pang nababasag. Sharon, nandito na ako. Ayun, buti nandito kayong dalawa. Tulungan niyo nga kami ni Sharon na mag-ayos ng bodega ni Mang Crisanto. Salamat sa tulong, Terry. Pero wala ka pang pasok kay Lucio? Si Mang Lucio nga po may pakana nitong pag-ayos ng bodega niyo Mang Crisanto. Abay, bakit daw? At bakit ikaw ang pinadala rito? Lalaki dapat. Kaya nga po saktong nandito si Maki at Jello. At sa tanong niyo po, sabi ni Mang Lucio may hinahanap daw po siyang libro. Kung mag-aalok daw po siya na ipaayos ang bodega niyo, sigurado daw napapayag kayo. Tuso talaga ang lalaki yun. Sige, payag akong magalaw ang bodega ko. Pero wag kayong magbubuhat ni Sharon, ha? Ninong, sigurado po ba kayo na patutulungin niyo sila? Baka si Jello pwede pa, pero isang to, ewan ko. Kita niyo naman, di pa nagtatagal sa loob nitong shop na kailang basag na. Sharon? Oo, alam ko na. Butit may tumutulong. Tayo na, doon tayo sa itaas. Yung atik ang silbing bodega nitong shop. Pagdating namin sa tinatawag niyang attic, sinalubong kami ng amoy ng lumang libro at alikabok na parang galing pa sa buhangin na nilakara ni Magellan. Ito namang si Maki,
Hindi nakapagpigil magkomento. Nalimutan yatang kaya kami pumayag tumulong ay para makita ni Sharon na mabuti siyang tao. Pwede na magtanim ng kamote dito ah. Kung ayaw niyong tumulong, hindi kayo pinipilit, pwede na kayong umalis. Hindi naman sa ayaw, medyo nabigla lang. Sharon, saan ba dito yung mga kahon na naglalaman ng libro na galing sa bahay ng ninong mo? Doon yun sa may sulok. Yung sa may pinaglalagyan ng makina. Lahat ng kahon doon, naglalaman ng mga lumang libro ni Ninong. Kayong dalawa, bakisuyo ako na yung mga kahon na malapit sa bintanang salamin nitong atik. Yung una yung halongkatin para malaman natin kung ano yung lagay ng mga libro. Agad naman naming ginawa ni Maki ang sinabi ni Sharon. Yun nga lang, dahil sadyang may pagkaloko kaming dalawa, hindi namin naiwasan na haluan ng kaunting biruan ang ginagawa namin. Panay ang tawa namin nang bigla kaming ginulat ng bumagsak na kahon na pansamantala naming inilagay sa tabi ng bukas na bintana. Anong ginawa niyo? Pinapahanginan natin ang mga yan para matuyo. Pinatumba niyo naman. May iba pang naghiwa-hiwalay na. Sorry, nadali ko yata. Ayusin niyo na lang ulit. Pakihiwalay na lang yung mga librong nakalas. Ilagay niyo doon sa mesa. Kukuha lang ako ng scotch tape para mapagdikit-dikit uli mga yan. Tama na mo ng biroan niyo, ginabi na tayo oh. Talagang si Sharon yun ano? Yung tropa ni Terry? Oo, siya nga. Talagang galit sa akin si Sharon ano? Hindi man lang niya banggitin ang pangalan ko. Tapos kapag kinakausap tayo, hindi ako tinitingnan. Hindi mo naman siya masisisi, Repa. Hindi magandang naging impression niya sa'yo matapos ang gabing yun sa dagat. Gusto ko siyang kausapin, Jello. Magkalinawan man lang. Nung tinignan ko si Maki, larawan siya ng tuta na nakababa ang tenga. Yung tipong malungkot na alaga dahil ayaw pansinin ng amo. Bibiruin ko sana siya tungkol doon nang biglang... Yes! Nya! Anong problema niyong dalawa? Bakit kayo sumigaw? Bigla kang sumigaw eh. Nasaan si Sharon? Sasabihin kong nakita ko na yung ipinapahanap ni Mang Lucio. Bumaba. Kukuha daw ng tape para dito sa mga nakalas na libro. Yan na lang bang mga gagawin niyo? Hindi, madami pa. Panay kasing biruan niyo ni Maki eh. Naririnig ko na panay yung tawanan niyo. Ayan, tuloy gabi na. Pero hindi pa tapos ang mga gawain niyo. Ang mabuti pa, ayusin na ninyo yung nakakalat. Tapos bumalik na lang tayo bukas. Sige ba? Magandang ideya yan. Hindi naman halatang sayang-saya kayo, no? Terry naman. Una na ako sa baba. Sasabihin ko kay Sharon ang plano natin. Isara na ninyo ang mga bintana, tapos sumunod na kayo. Sabay-sabay na tayong umalis. Pero nung sasarhan na namin ang mga bintana, biglang nagdilim. Natandaan kong may flashlight sa mesa na nasa may sulok ng atik. Kaya dahan-dahan kong pinuntahan yon habang nangangapa ako sa dilim. Pero bago ko pa nakuha ang flashlight, napalingon ako nang narinig ko ang boses ni Maki. Anong nangyari? Bakit nagdilim dito sa kwarto? Siyempre, brownout. Anong klaseng tanong yan? Bakit may liwanag akong nakikita sa poste? Ha? Oo nga no. Maki, parang may tao sa sanga ng puno. Saan? Aling sanga? Ayan o. Yung nakayungyong, malapit sa salaming bintana. Inang ko po. Ayan na, lumapit na. Jello, manakbo na tayo! Delikado tayo! Sa pagmamadali naming makaalis, nagsalabid ang mga paa namin ni Maki at tuluyan kaming nadapa sa lapag. Pagapang kaming pumunta sa pinto. Pero nung makakalabas na kami, nakarinig kami ng lagabog, kasunod ng ungol na animoy humahagikik. Kinakabahan kaming napalingon at tuluyang napahiyaw sa aming nakita. Sa pag-aakalang katapusan na namin,
Napapikit kami habang humihiyaw. Hinintay na lang namin ang paglapa sa amin ng aswang. Pero hindi yun dumating. Aswang! Mamamatay na tayo! Matatagpuan nila ang lunay-lunay natin mga katawan! Hindi na ako makahihingi ng tawad kay Sharon. Mamamatay na akong single. Katapusan na natin! Hoy! Ano't naghihiyaw kayong dalawa dyan? Nasa lapag pa kayo at magkayakap. Nasaan na yung aswang? Ano? May aswang ho dito kanina, isang mandarangkal. Nandiyan ho sa sanga ng puno kanina, tapos bigla na lang tumalon dyan sa bintana. Lalapain po kami. Wala akong ibang inabutan dito kung hindi kayong dalawa. Nakalupasay dyan sa lapag, magkayakap at naghihiyaw sa dilim. Ha? Maliwanag na. Natural. Sinindihan ko tong ilaw, oh. Aling Agata, pasuyo ho. Tigilan na ninyo ang pagpatay sindi ho ng ilaw. Naintindihan na namin na sinindihan nyo ang ilaw kaya lumiwanag. Kakoy, baka hindi pa. Pwede ko namang ulit-ulitin pa eh. Wag na ho. Nakakahilo ho eh. Ano ang ginagawa nyo pala dito? Galing ako sa Lola Guada ninyo. Umorder ako ng ilang case ng grande dahil birthday ng shota akong balikbayan bukas. Nakisuyo ang lola ninyo na dumaan ako dito kina Crisanto para tingnan kung ano nang nangyari sa inyo. Naku, si Lola nga pala. Hindi tayo nakapagpaalam. Agata, ayos lang ba kayo dyan? Kumusta sila Maki at Jello? Nalaman mo ba kung bakit naghihiyaw yun? Ay nako, nakakita daw ng aswang. Mandarangkal daw. Aba, dito pa sa shop ko Ang lakas naman ang loob ng aswang na yon. Hindi na natakot. Kung ganon, tama palang balibalita na magaling ka sa espiritual. Oh, nako, hindi yung totoo. May alam lang ako. Kulurum pa. Mabiro ka talaga. Habang nagbibiruan sina Mang Crisanto at Aling Agata, nagkasalubong kami ng tingin ni Maki. Sabay pa kaming napangiwi. Sa lahat naman ng pwedeng makakita sa amin, bakit si Aling Agata pa? Bukod sa pagiging matrona niya sa edad niyang 50, ubod pa siya ng tsismosa. Isa pa, may nakaraan sila ni Maki. Paano? Second year college na kami nang mapadpad sa barangay San Isidro si Aling Agata. Marso 1978 noon. Terry! Dito ka pala nakatambay sa tindahan ni Aling Sonia. Hinahanap kita kanina pa. Anong ginagawa mo rito? Ang init to. Matutorta ka niyan. Pinapanood ko yung bagong lipat sa bahay ni Aling Tina. Ayun oh, nagbababa ng gamit. Bakit nyo nga pala ako hinahanap? Nagluto si Lola Guada ng biko. Baka daw gusto mo. Ay, hindi ko tatanggihan yan. Anong tinitingnan mo, Terry? Ha? May naiwala ka ba? Iniisip ko lang kung bakit hindi mo kasama si Maki. Ang totoo kasi niyan, Agata, saan ko dadalhin itong banga? Sa kwarto ko yan, Maki. Hindi ako makapaniwala. Ang tindi din naman ni Maki, ano? Ang laki ng tanda ng aling niya sa kanya. grabe kang makaali. Ang bata pa niya. Parang late 20s lang naman siya eh. Tsaka sa pag-ibig, age doesn't matter, sabi nga nila. Ay, nako. Kailan niyo ba nakilala yung babaeng yan? Kung makapagtanggol ka naman, parang close kayo ah. Nung isang linggo, wala ka nun eh. Dumating si Ate Agata kina Lola Guada. Namili ng ilang sako ng bigas. Tapos, nagtanong kung may ipinagbibili bang property dito. Huhulaan ko. Saktong ibinibenta ni Aling Tina yung bahay niya. Si Aling Tina na hindi na napagkikita dito. At basta na lang napabalita na nag-abroad na daw. Bakit parang pakiramdam ko, may lihim kang galit kay Ate Agata? Nagsiselos ka gawa ni Maki? Ayaw ko man, nakaramdam ako ng inggit kay Maki nang sabihin ko yun. Nasa kaibigan ko na ang lahat. Mayaman, matalino, gwapo, may pamilya. Pareho nga kaming ulila,
Pero buti pa siya'y may lola. Ako, inampun lang. At yung babaeng gusto ko, sa kanya pa may gusto. Pero mukhang mali yata ako dahil humahalakhak ng parang nanunuya si Terry sabay pitik sa noo ko. Aray naman! Para saan ba yun? Alam mo, Jello, gusto ko isaksak mo ito sa kukote mo, ha? Hindi ko type yang si Makisig. Ayoko sa lalaking maloko na kagaya niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, naiintindihan ko. At yung si Aling Agatha, matanda na yan. Swerte lang siya na kaya niyang pagmukhaing batang sarili niya. Dahil buhay niya nang mang-akit ng mga lalaki. Kilala mo ba siya? Hindi ko na kailangan pang makipagkilala sa kanya, no? Para malaman ko kung ano siya. Basta, Jello, ha, mag-iingat kayo ni Maki sa kanya. Kung kaya mo lang din sabihan si Maki, gawin mo. Bakit pakiramdam ko aalis ka, Terry? Oo, aalis muna ako. Mga 2 taon akong mawawala. Saan ka naman pupunta? Babalik ka pa ba dito sa atin? Depende, mukha hindi na. Mamimiss kita. Mahihirapan naman ako niya na hindi bumalik. Pues, hindi ko babawiin ang sinabi ko. Para makonsensya ka at mapilitan kang bumalik. Lumipas ang 2 taon at nag-1980 na. Humaling pa din si Maki kay Aling Agatha. Na nooy, Ate Agatha pa ang tawag namin. Dahil buong akala naming 2, malapit lang ang pagitan ng mga edad namin. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Lola Guada. Nag-aalala na siya para kay Maki. Bihira na din kasi namin siyang makita sa bahay. Umuuwi lang siya para matulog, kumain at maligo. Maki! Jello! Kayo na ba yan? Ako lang po ito, Lola Guada. Mano po? Ay, pagpalain ka ng Diyos, iho. Nasan si Maki? Ano po? Nakinaagatan na naman. Ako'y nag-aalala na sa isang yon. Mas matagal pa siya doon kaysa dito sa sarili nating bahay. Sinasabihan ko naman po siya, Lola. Talaga lang pong hindi nakikinig. Makisuyo na nga ako sa'yo, Jello. Sundiin mo na nga siya. Dalhin mo itong niluto kong adobo. Gawin mong palusot kay Agatha. Sabihin mo, ipinabibigay ko. Sikapin mong maisama na siya pabalik. At ganun nga ang ginawa ko, Madam Venus. Bit-bit ko ang special adobo ni Lola Guada na talaga namang namamango dahil sa dami ng bawang. Papalubog na ang araw nang makasapit ako kina Aling Agatha. Nakailang katok na ako pero walang sumasagot. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko at pumasok na ako sa loob ng bahay niya. Tao po! Ate Agatha? Pumasok na po ako. Huh? Nasa kusina kaya siya? Parang doon ang galing yung mga kaluskos eh. Ate Agatha? May padala pong adobo si Lola. Ay! Huh? Naku! Natapon yung adobo. Shh! Jello, huwag kang maingay. Maki, bakit tayo nagtatago? Anong problema? May ipapakita ako sa'yo ha. Tapos, manakbo na tayo palabas dito. Yung ibang detalye. Saka ko na igakwento sa'yo. Basta, tingnan mo na muna to. Patalungko kaming naglakad sa likod ng mga naglalakihang banga ni Aling Agatha. Hanggang sa nakarating kami sa kusina. Tahimik kaming sumilip sa maliit na siwang ng isang divider. At tumambad sa amin ang isang kakaibang senaryo. Si Aling Agatha nanginginain ng kung anong hilaw na karne sa plato. Walang kahit anong kolorete. Kitang-kita ang mga pilegis sa mukha niya. At mukha siyang mas matanda sa nakasanayan naming itsura niya. Ilan ba yung kinakain niya? May dugo-dugo pa. Masusuka yata ako. Pigilan mo yan. Tayo na. Umalis na tayo dito. Anong amoy yun?
Ang baho! Sinong nagbato ng mabaho sa bahay ko? Maki! Anong ginagawa mo? Anong amoy yun? Nakakasuka! Teka nga, mapuntahan na. Sinong nagkalat ng lintik na adobo dito sa sahig? Ang baho ng bahay ko! Baho! Ba't sila tayo? Dito na tayo sa backdoor lumabas. Habang nagwawala si Aling Agatha dahil sa tumapon na adobo sa sahig niya, pumuslit kami ni Maki sa likod bahay niya gamit ang pintuan sa kusina. Pagkatapos ay kumaripas kami ng takbo palayo sa bahay ni Aling Agatha dahil alam naming mag-aalala si Lola kung makitang tarantang-taranta kami. Napagdesisyonan naming dalawa na gamitin ang mahabang daan pauwi para kumalma kami. Habang naglalakad, ikinuwento ni Maki sa akin kung anong nangyayari. Nak ng toko. Ginabi na pala tayo. Madilim na. Dito pa tayo sa daang malayo na padpad. Pauwi na din naman tayo eh. Nag-detour lang tayo para hindi makita ni Lola na para tayo mga timang na takot na takot. Ano ba yung nakita natin? At bakit ka nagtatago kanina? Jello, sa tingin ko, nagkamali ako na lang din si ate. Aling Agatha. Aling Agatha na ngayon at hindi na ate. Anong nangyari? Tama kayo na babala ni Terry sa akin. Hindi totoo ang akala kong konti lang ang tanda niya sa akin. 40 na siya, Jello. Ha? Ganito kasi. Ayon kay Maki, pumunta siya kay Aling Agatha kagaya ng nakasanayan na niya. Nadatnan niya na abala si Aling Agatha sa kusina. Kaya napagdesisyonan niya na manatili sa salas at gumawa muna ng assignments. Kaso mo naman, nung nakaupo na siya sa sofa, may kahon siyang inabutan doon. Dala ng kuryosidad, binuksan niya yon at inurirat. Agatha, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito lang ako sa may kusina. Ay inaasikaso lang ako saglit. Relax ka lang muna dyan. Oh, sige. Gagawa na lang muna ako ng assignments ko. Ha? May kahon? Ano kaya to? Baka sorpresa sa akin ni Agatha. Ang sweet niya naman. Masilip nga. Tapos magkukunwari na lang ako mamaya na hindi ko pa alam. Tama si Maki. Naglalaman ng sorpresa yung kahon. Pero hindi yung uri ng sorpresa na nakakapagpasaya, kundi yung uri na magbibigay ng pagkabigla. Anong mga to? Bakit ang daming larawan ng mga lalaki? At birth certificate? Saglit lang ha, Maki. Oo, ayos lang ako dito. Kung ganun, 40 na si Agatha. Papasa na siyang airmats ko. Teka nga, mapunta na nga siya sa kusina. Kakausapin ko siya tungkol dito. Ha? Anong ingay yun? Si Agatha bang malakas ngumuya na yun? Nasa ganung sitwasyon si Maki nung dumating ako na may daladalang adobo. Sabi niya, kaya niya ako pinigilang magingay ay dahil sa hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Agatha kung sakaling bigla akong makita na nandun. Idagdag pa yung pagkagalit niya ng sobra dahil sa natapong adobo sa sahig ng bahay niya. At yon ang mga nangyari na naging dahilan kung bakit naglalakad kami pauwi sa dirt road. Tapos nung sumilip akong dahan-dahan, nakita ko si Agatha. Sarap na inuupakan yung hilaw na kung ano na nasa plato niya. At ay yata yun. Patakbo na ako pala yun nung mabunggo kita. Baka beauty regimen niya yun. Balita ko, kaya daw mukhang bata ang mga Hapon. Dahil sa pagkain ng hilaw. Nasaan magbata sa itsura ni Aling Agatha? Kita mo naman kanina. Tambak ang pleges,
At kita mga kulubot sa mukha. Alam bang pumasok sa isip ko at sinuta ko yun? Isa akong malaking gunggong. Ano nang balak mo ngayon? Ano pa nga ba? Makikipagkalas na ako. Wala akong balak na patuloy syutahin. Ang nanay ko na. Sasagot sana ako sa sinabi ni Maki nang gulatin kami nang biglang kaluskos sa may talahiban. Isang babaeng weirdo na nakaitim ang lumabas doon at may hawak na pala. Nung tuluyan siyang makalabas sa talahiban, sinalubong niya kami ng simangot, sabay sabi ng, Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Gusto nyong ilibing ko din kayo? Teka, miss. Napatingin lang naman kami. Hindi normal na may babaeng may dalang pala at lumalabas mula sa talahiban. Lalo at ganitong malalim na ang gabi. Sharon, okay na ba? Alis at... Ay! Anong ginagawa yung dalawa dito? Terry! Kailan ka pa nakabalik? Nito lang, sabi kami ni Sharon na dumating sa San Isidro. Sinong Sharon? Ito, si Sharon. Pamangkin siya ni Mang Crisanto. At mula ngayon, dito na siya maninirahan sa San Isidro. Doon na din siya mag-aaral sa university natin. Parehas na kami second year na. Hi Sharon, ako si Jello. Ikinagagala kitang makilala. Etong kasama ko naman ay si Maki. Nice to meet you, Sharon. Ganon din ako. Pero anong ginagawa ninyo sa talahiban, Terry? Gabi na. Naglibig lang kami ng mga hayop. Namatay kasi yung mga alaga ni Ninong. Ah, ganun pala. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Oh, may gagawin pa kayong dalawa dito? Hindi, wala na. Tayo na kung ganon. At ganon natapos ang relasyon ni Maki kay Aling Agatha at kung paano naming nakilala si Sharon na bagong salta lang sa lugar namin. Na matapos ng gabing yun, sa di namin maipaliwanag na dahilan, kumalat sa lugar namin na isang aswang at mangkukulam si Sharon. Balik na tayo sa 1988. Kung saan nasa atik kami ng shop ni Mang Crisanto at nakangiwi kaming pinapanood ang biruan ng dalawang thunders. Siya nga pala, Crisanto. Butit nagbago na yung inaanak mong si Sharon, ano? Dati, bihis mangkukulam siya, di ba? Palaging nakaitim, pati kolorete sa mukha at kulay sa kuko ay itim. Nabalita pa nga siyang aswang na vampira, di ba? Isang walang basihang alingasngas lang naman yon. Hanggang ngayon nga, inaalam ko kung sinong salbahe ang nagpapakalat nun. Oo, lintik lang ang walang ganti. Oo naman. Kapag nahagip mo, wag mong patatawarin. Yun ay kung mahagip mo. Magaling magtago ang mga ganun eh. Alam mo ba, Agatha? Hindi habang buhay nakapagtatago ang mga gumagawa ng masama. Sabi nga nila, no? Ninong, nakapagsara na po ako. Nakauwi na din si Terry. Aling Agatha? Nandito pala kayo? Oo, kanina pa. Parang hindi ko kayo napansing pumasok. Saan kayo dumaan? Sa pinto, natural. Alam nga namang nanulay sa sanga. Ganun po ba? Akala ko nanalong kayo hanggang sa makapasok kayo ng bintana. Sharon, tama na yan. Dumating si Agatha kanina nung lumabas kayo ni Terry. Mang Crisanto, uuwi na ho kami. Babalik na lang ho kami bukas para tumulong ulit dito sa pag-aayos ng atik nyo. Sige, sabay-sabay na tayo. Magkaiba ang daan nyo, Ani Agatha. Ako na lang maghahatid sa kanila. Sharon, di na kailangan. Kaya naman namin. Ka nang kumontra. Ano ka ba? Huwag ka nang kumontra. Ayaw mo nun. Makakausap mo siya. Babae no? Paano siya pabalik? Naririnig ko kayong dalawa. Pasensya na. Nag-aalala lang ako. Si Sharon? Hindi nyo kailangan alalahanin ang batang yan. Kaya niya ang sarili niya. Ang dapat nyong alalahanin ay yung taong gagalit sa kanya. Pwede mapagpatawad yan. At kagaya nga ng sabi ni Ninong, kaya kong sarili ko. Kaya tayo na. Sumabay sa amin sa paglabas si Aling Agatha at nakita naming may dala pala siyang sasakyan. Inalok niya kaming ihatid, pero pasimple kaming sinenyasan ni Sharon na tanggihan namin ang alok niya. Kaya ganon ang ginawa namin. Nung makalayo na si Aling Agatha,
nag-umpisa na kaming maglakad pa uwi. Sharon, sa tingin ko, ayos na kami. Nag-aalala lang ako sa'yo. Mag-isa kang babalik at... Katabi lang ng bahay niyo ang bahay na tinutuluyan ni Terry. Sa kanya ako makikituloy ngayong gabi. Ayos na ba? Naibsan na ba ang pag-aalala mo? Oo, salamat. Ang totoo niyan, kaya ako kayo sinabayan pa uwi. Dahil minaramdaman akong kakaiba kanina nung bumalik ako. O mas tama na may nakita akong iba sa mga aura niyo ni Jello. Aura? Nakakakita ka ng aura? Bukas ang third eye ko. Pero hindi kasing lakas ng iba. Gustuhin ko man sarhan, hindi ko magawa. Hindi ko mapasunod. Nakakakita ka ng multo ganun? Nakakaramdam ako. Makakita man ako ng kakaiba, aura lang. At hindi yun mismong anyo ng nilalang. Ano namang kinalaman ng kakaiba sa aura namin sa pag-amin mo na ito? Nagkaroon kayo ng malapitang enkwentro sa aswang kanina. Tama ka. Nangyari nga yung kanina. May mandarangkal na pumasok sa atik kanina. Muntik na kaming lapain ng aswang kanina. Sabihin nyo nga sa akin, pang ilang beses nyo nang nakikita ang aswang ngayon? Pangalawang beses na yung kanina sa atik. Ang una naming enkwentro dun sa aswang ay nung gabing nagbunotang baraha tayo. Ano? Hindi ko na ikikwento sa'yo, Jello, pero bago pa nagalit sa akin si Sharon dahil sa bunotang baraha, 2 beses na akong munti ka maging hapunan ng aswang. Gusto ko marinig ang mga detalye ng karanasan mo niya bukas. Pwede ka ba? Oo, sige. Magkita tayo. Saan mo gusto? Bakas ang sobrang saya sa boses ni Maki. Ikaw ba naman ang imbitahan ng babaeng napupusuan mo kung hindi ka makaramdam ng iba yung kasiyahan? Pero agad din yung napalitan ng dismaya nung magsalita ulit si Sharon. Isama mo si Jello. Isasama ko naman si Terry. Mas maganda kung kumpleto tayong 4. Apat? Oo, tayong 4. Sige. Oh, nandito na pala tayo sa inyo eh. Paano, iwan ko na kayo? Sorry, Maki. Gusto mo, hindi na lang ako sasama. Tapos, kuntsabahin ko si Terry na magpalusot na lang. Para masolo mo naman si Sharon. Hindi na. Mukhang seryoso si Sharon. Tingnan na muna natin kung anong sasabihin niya. Tapos, saka na ako didiga. Pero kinabukasan, ginising ang San Isidro ng karimari-marin na balita. Natagpo ang wala ng buhay ang syota ni Aling Agatha na dapat ay nagdiriwang ng kaarawan niya nung araw na yon. Ganito ang nangyari, Madam Venus. Maaga kaming bumangon ni Maki. Nagpunta kami sa tabing dagat para sumagap ng hangin at para mag-jogging. Nasa kalagitnaan kami ng stretching nung mapansin namin na nagkakagulo ang mga tao. Ano sa tingin mo, Jello? Napatawad na kaya ako ni Sharon? Paano kang patatawarin? Humingi ka na ba ng tawad? Sa bagay, tama ka doon. Ha? Parang nagkakagulo ang mga tao Ha? Tama ka. Pasan kaya mga yun? Ayan ang isa. Tanungin mo, bilis. Ano kuya? Sandali. Bakit yun nagkakagulo? Anong meron? Ha? Ganun ba? Sige. Bakit? Anong meron? May natagpo ang bangkay sa likod bahay ni na Terry. Tara, pumunta na tayo. Pagdating namin, madami ng tao. Kahit si Lola Guada ay nandun na rin. Habang papalapit kami, dinig na namin ang naghihisteryang boses ni Aling Agatha. Nung tuluyang makalapit na kami, nakita namin si Aling Agatha na nakamanipis na pantulog lang. Pasalampak siyang nakaupo sa lupa at walang tigil sa kasisigaw sa harap ng bahay na tinutuluyan ni Terry. Pinatay ng aswang si Karding ko! Kailangang magbayad ang aswang na may gawa nito! Agatha, kumalma ka na muna. Hindi pa tayo sigurado kung aswang nga ang may gawa sa katipan mo. At ano po bang dapat kong isipin?
Wasak ang katawan ni Karding. Uka ang parting dibdib at tagiliran niya. Ano pa ba ang dapat kong isipin? Na hindi ka dapat nagpapakalat ng mga ganyang balita. Lalo na sa gantong kaliit na lugar. Maghahasik ka nagtakot na walang basihan. Bakit ganyan ka, Lucio? Hindi mo man lang ba ako kakampihan? Suki mo ako sa pagpapatahi. Sa'yo pa nga namin balak ipatahi ang damit pang kasal ni Karding. Labas yan dito, Agatha. Wala pang dumadating na otoridad para tignan ang bangkay. Ilang beses ka na naming sinabihan. Huwag mo na munang galawin. Pero sige ka pa din sa paggalaw at pagyakap sa walang buhay na katawan ni Karding. Mahal na mahal ko siya. Hindi ang karimari-marim na lagay ng katawan niya ang pipigil sa akin para ipadama ko sa kanyang pagmamahal ko. Wala na. Bumigay na yata ang katinuan ni Aling Agatha. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka niyan. Mapagdiskatahan pa tayo. Pagbukas ng gate, magkasunod na lumabas sina Terry at Sharon. May dala silang kumot at umuusok na tasa na sa tingin namin ay naglalaman ng mainit na inumin. Pero paglapit nila kay Aling Agatha, sa halip na pasalamatan ay pinagmumumura sila nito at sinugod ng sampal at sabunot. Aling Agatha, eto pong kumot. Ibalabal ninyo. May kanipisan po ang suot niyo. At heto po isang tasa ng mainit na salabat. Mainam na pampainit po ng katawan yan. Aling Agatha! Alam ko kayo ng kaibigan mo may gawa nito. Mga impakta! Bitiwan niyong buhok ko! Mga linti kayo? Alam kong isa sa inyo ang pumatay kay Karding ko. O baka nga pinagtulungan niyo pa siyang lapain? Wala kaming alam sa sinasabi niyo. Rico. Tama na, Aling Agatha. Bakit, Apo? Tumigil ka na, Aling Agatha. Nakakasakit ka na. Maki, naniniwala ka sa akin, di ba? Naiintindihan mo ko. Naiintindihan ko po na masakit mawala ng minamahal. Pero hindi po ibig sabihin nun, may karapatan na kayong malakit ng kapwa nyo. Lalong di tama na mambintang kayo. Pagkatapos nun, binitawan ni Aling Agatha ang pagkakasabunot niya kay Terry. Pumalahaw siya ng matindi at parang nauupos na kandila siyang muling napaupo sa lapag. Sa pagkakataong yon, dinamaya na siya ng mga manang na nakikiusyoso sa gulo at inakay na siya palayo. Pagdating ng hapon, itinuloy pa din namin ang pagkikita sa dalampasigan. Sige, ikwento mo na sa amin ang nangyari sa'yo. Yung tungkol sa panggugulo sa'yo ng aswang. Hindi man lang ba natin pag-uusapan ang nangyari kaninang umaga? Bakit pa? Anong silbi nun? Anong ibig mong sabihin na anong silbi? Pinagbibintangan kayo ni Aling Agatha na kayong dalawa ni Terry ang aswang na lumapa dun sa lover boy niya. Wala ba kayong gagawin? Hanggang bintang lang naman ang magagawa ng isang yun. Naniniwala kami ni Sharon na kapag hindi siya nagtigil, siya mismong sasabotahe sa sarili niya. Sa ngayon, mas mahalaga na maayos muna natin ang nangyayari kay Maki. Bago ang lahat, gusto ko munang humingi ng tawad kay Sharon. Sa akin? Bakit? Para saan? 8 taong nakalilipas. Tandaan mo pa ba? Dito sa dalampasigan na to, sa break natin, nagkaroon ng bunotang baraha. Nagbitaw ako ng mga salitang nakasakit sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko talaga layo na saktan ang kalooban mo. Ayos na sa akin yun. Naipaliwanag na din ni Terren tungkol dun. Kahit si Jello ay sinabi na din sa akin kung anong ibig mong sabihin. Mabuti naman. Kung ganon, baka pwede namang hingin ko na sa'yo na bawiin mo ng sumpa mo sa akin. Yun ba? Naniwala ka talaga dun? Kapani-paniwala naman, tsaka ang dami kaya nung buhok na binunot mo sa akin. Huwag kang mag-alala, walang talab yun. Wala kang dapat ipag-alala. Ngayon nagkapatawaran na kayo, baka naman pwedeng ibahagi mo na sa amin yung sinabi mong engkwentro mo sa aswang. Oo, sige. Ang unang engkwentro ko ay nung nagkabulutong tubig si Jello. Second year college na kami noon. Oo. Naiwan ako dito. At sumunod na lang sa iyo pagaling ko.
ganito ang nangyari. Inabot si Maki ng closing ng library dahil sa ginagawang assignment. Paglabas niya, madalang na ang tao. Mga poste na lang ang nagsisilbing tanglaw sa madilim na daan ng campus. Medyo malayo pa siya sa dorms nung makaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Kaya kinapa niya ang Swiss knife niya sa bag at binuksan yun bago siya huminto sa paglalakad. Sinong nandyan? Hindi ka nakakatawa. Kung mantitrip ka, iba na lang. Wala ako sa mood makipagbiruan. Ito na lang ang matatanggap kong babala. Kapag ako, hindi mo pa tinigilan, pasensyahan na lang. Ano yun? Ungol ba yun? Parang bumibilis ang paggalaw. Baka ligaw na hayop. Pero hindi ligaw na hayop ang lumabas mula sa talahib, kundi isang nilalang na animoy halimaw na pinaghalong babae at insekto. Dahil sa takot, ay natumba pa upo si Maki. Para namang natuwa ang nilalang sa nakita. Sinugod nun si Maki at kinubabawan. Gumuhit sa katahimikan ng campus ang hiyaw ni Maki. Halimaw! Tulungan niyo ako! May halimaw dito! Kakainin na ako! Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Nakatira ka ba? Nasaan na yung halimaw? Sa tagal kong namumulot ng basura dito, wala ba akong nakitang halimaw? O di kaya'y multo? Pero totoo pong sinasabi ko. Ay nakakubabaw po na halimaw sa akin kanina. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Ihahatid kita sa infirmary. Delikado kung iiwanan pa kita. Mamaya'y ang isigaw mo na may nakikita mo si Satanas na nagrurumba dyan sa harapan mo. Pagdating sa infirmary, ang tanging naging findings kay Maki ay lipas gutom. Kaya kung ano-anong nakikita. Kahit alam ni Maki na hindi yun dahil sa lipas gutom, umuo na lang siya. Kaysa naman, mabansagan siyang nababaliw. Makalipas ang 2 linggo, muling nagpakita ang aswang kay Maki. Sa pagkakataong yun, doon naman sa mismong dorm room niya. Sabi ni Maki, nagkakatakutan sa dorm noon dahil kamamatay lang ng asawa nung landlady. Magandang gabi, Mrs. Chen. Nandito na po ako. Ha? Bakit po parang iilan lang yata kami nandito? Sila takot. Akin asawa multo daw dito. May iba kita siya lakad daw. Kaya iba dormers alis paggabi. Ikaw, di ka takot? Mas takot po ako sa buhay kaysa sa patay. Kaya pong manakit nun eh. Kung totoo man po na nagbumulto ang asawa nyo, di goods. May bantay tayo dito sa dorm. Ikaw loko, ano Maki? Tapang ikaw ngayon, pero baka ikaw bigla iyak kapag multo Mr. Chen pakita sa'yo. Kapag ikaw takot tapos takbo, wag mo butas dingding ikaw daan pa din sa pinto palabas. Hayaan niyo po. Babayaran ko ang anumang dingding na mabubutas ko. Tatawa-tawang umakyat sa kwarto niya si Maki. Tapos masaya siyang dumiretso sa banyo, kung saan masaya siyang nakapaligo nang hindi nagmamadali dahil wala siyang masyadong kaagaw. Nagtuyo na siya ng katawan niya nung marinig niya ang langit-ngit ng sahig ng kwarto. Sa pag-aakalang dumating na ang dormmates niya, nagsalita si Maki mula sa banyo. Saglit lang. Nagtutuyo na lang ako. Lalabas na ako dyan. May kinagawa yata mga loko Hoy! May tao dito? Aba, may tigi-isa kayong kaltok sa akin kapag lumabas ako at inabutan ko kayong may ginagawa na kung ano dyan. Nakakarinig ako ng hagikik ng babae. Mga loko talaga mga to. Teka nga, makalabas nga. Paktay sa akin ang mga to.
Lagot kayo sa akin! Talaga naman ginawa niyo motel yung kwarto, ha? Nawala ang anumang sasabihin ni Maki nung tumambad sa kanya ang gumagawa ng ingay. Hindi yung doormates niya. Lalong hindi kung sino na may ginagawang makamundo sa kama. Kundi ang nilalang na nakita niya nung ginabi siya sa library. Yung nilalang na kumumbabaw sa kanya. Dala ng takot na pasigaw si Maki at ang tangka niyang pagtakbo palabas ay hindi natuloy dahil mula sa kama ay tinalon siya ng nilalang at dinaganan. Halimaw! Tulungan niyo ako! Mrs. Chen! Kahit na sino! Tulong! Ang bumalik ka sa ibabaw ko! Halimaw ka! Halimaw ka! Ano nangyari dyan, ha? Bakit ka sigaw? Ako na lang susi kwarto. Akin bukas na ang pinto, ha? Mrs. Chen! Bilisan po ninyo! Lalapahin na po niya ako! Mrs. Chen! Naku po! Kuha ikaw kumot. Ikaw takpan katawan, Maki. Kita kinabukasan niya, oh. Hay, nako, sira ang bintana. Ikaw bayad sira ang bintana, Maki, ha? Hindi na nalaman pa ni Maki ang ibang sinabi ni Mrs. Chen dahil nawala na siya ng malay. Ikaw ba naman ang bigyan ng tig-isang suntok sa muka at sikmura ng isang mandarangkal? Ewan ko na lang kung hindi ka panawan ng ulirat. Nung tinapos ni Maki ang pagkukwento niya, pulang-pula ang tenga at muka niya. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan naming apat. Tanging alon lang ng dagat ang maririnig. At yun ang nangyari. Nakita ni Mrs. Chen ang buong kaubadan ko at ng ilang doormates namin. Dahil sa pakikipagbuno dun sa aswang, nakalas ang nakatapis na tuwalya sa balakang ko. Kaya pala may ibang tumatawag sa'yo na Makimola. Nakita na pala nila si De Junior mo na senior ang kargada. Sinaulo ka, Jello, ha? Ngayon, napatunayan ko ng tama ang kutob namin ni Terry. Na ano? Pinupuntirya ka talaga ng mandarangkal na yon. Hindi para kainin, kundi para takutin ka. Torturein, ganon. Tipong may galit sa'yo, ah. Bakit naman ako gaganunin? Para ano? Mabaliw? Pwedeng ganon. O siguro para mabansagan kang baliw. Pansinin mo, bakit parang hinahayaan ka talaga ng aswang na makahingi ng tulong? Tapos, bigla siyang aalis kapag may parating ng mga tao. Tinatanong pa ba yan, Sharon? Siyempre, takot yun. Kasi baka mapagtulong-tulungan siya. Pero bakit hindi niya bitbitin si Maki? O kaya tarakan sa lalamunan gamit ang matatalas niyang bias? O kaya bakit hindi niya agad nalapain si Maki? Hindi naman agad dumadating ang saklolo kapag nagsisigaw siya ng tulong. Ngayong pinansin mo yan. Oo, tama yan. Iniisip ko din kung bakit eh. Isa pa, imposibleng basta kalamunin ng mandarangkal dahil hindi sila nakakaramdam ng kagustuhang kumain kung hindi nila kapareha sa kama ang biktima at kung hindi yun nasa rurok ng kaligayahan. Ang tanong ngayon, sino kaya yung nanto-torture kay Maki? Wala ka bang maisip na ginalit mong babae? Yung sobrang galit? Sapat para maging dahilan na gustuhin kanyang pagdusahin? Ikaw? Ha ha ha, nakakatawa. Kainin ko kayong lahat, makita nyo. Grr! Pura biro, Maki. Madaming babae ang ginalit mo. Baka isa doon ay mandarangkal. E di aswang na din ako ngayon. Ha? Bakit mo naman sabi yan, Maki? Kasi alam mo na, di ba nakakahawa yun? Lalo na kapag... Sige na naman, Terry, wag mo akong hayaan na sabihin pa. Hindi nga, Maki. Siyamay ka talaga. Ikinama mo lahat ng naging syota mo. Teka. Hindi naman sa ipinagtatanggol ko siya, pero... bawat naging syota niyan, nagiging pirana. Nangaatake, ganun. Siyempre, willing victim. Bakit nga ba naman tatanggi kung palay na lumalapit sa manok? Oo, aaminin ko. Naging marupok ako. At ngayon, pagbabayaran ko lahat ng kalokohan ko. Pagkasabi ni Maki ng ganon, biglang may dinukot na kung ano sa bulsa niya si Sharon. Bumulong-bulong siya ng kung anong Latin. Tapos, idinikit niya yon sa pagmumuka ni Maki ng ilang sandali. Nakapanood naman kami ni Terry at naghintay ng susunod na mangyayari. Sharon? Ano yan? May nararamdaman ka bang kakaiba?
Bumibilis ang tibok ng puso ko. Kayong sobrang magkalapit na tayo. Hindi yan ang tinatanong ko. Kakaiba. Naiirita ka ba? Gusto mo bang manakit? Nakakaramdam ka ba ng kakaibang uhaw? Mga ganun. Wala, maliban sa malapit na akong maduling, sinusundan yung galaw ng bulsikot na yan eh. Kung ganon, hindi ka nahawa ng pagkaaswang. Anong koneksyon yan? Naglalaman ng maliliit na drawstring pouch na ito ng kahoy na sinukuan. Itim na bawang, dahon ng laurel at tanso. Mga bagay na kalaban ng aswang. Matalab ito kahit sa mga bagong yanggaw. Ngayong napatunayan na natin na hindi aswang si Maki, kailangan na lang nating alamin kung sino yung mandarangkal. Hindi kaya siya din yung pumatay sa syota ni Aling Agatha? Bakit mo naman naisip yan? Yung dalawang pagkakataon na sinugod si Maki ng aswang. May steady siya nun. Paano steady? Tipong seryosong steady. Alam mo na, babaeng seseryosohin. Nagpaplano ng kinabukasan, planong kasal sa hinaharap. Ganong uri ng steady. Kung ganun, posibleng ex na hindi makaget over kay Maki, yung mandarangkal? Si Aling Agatha? Naging ex niya yun? Ang laki na ng tanda na sa atin ah. Ewan ko sa'yo, Maki. Kahit ba pose papatusin mo kapag nagpalda? Salamat sa pag-build up sa akin, Jello ah. May naisip ako. Ano yun, Terry? Ano kaya kung magkunwari kayo ni Maki na mag-on? Tipong seryosohan na. Ano? Bago kayo kumontra, pakinggan nyo munang ideya ko. Kung magkukunwari kayo, posibleng mainggit yung naghahabol kay Maki. Aatake ulit yun. Sakto namang may alam si Sharon sa espiritual. Mapoprotektahan si Maki. Ngayong sinabi mo yan, naisip ko. Hindi kaya iniisip nun na may namamagitan na kina Maki at Sharon? Kaya dun sa bahay ni Terry, tinapon ang bangkay nung nilapang syota ni Aling Agatha. Pero bago pa kami nakagawa ng solidong desisyon at plano, nakita kami ni Mang Lucio. Sugod marino niya kaming nilapitan at pinagsesermonan. Dahil nasa labas pa kami, gayong malalim na ang gabi. Abahoy! Anong ginagawa nyo sa labas? Malalim na ang gabi. Magandang gabi po, Mang Lucio. O, magandang gabi na naman sa'yo. Tere, bakit ba kayo nasa labas pa? Parang hindi kayo nakakita ng patay kanina. Mamaya pagbintangan na naman kayo ni Agatha na kayo ni Sharon ng aswang. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ni Aling Agatha? Iraulo lang ang maniniwala sa isang iyon. Pero alam nyo naman, ang mga tao, kapag kapani-paniwala ang nagkukwento, malaki ang tsansa na maniwala sila. Kaya huwag nyo silang bigyan ng pwedeng pagbasihan ng chismis. Kayo, Mang Lucio, bakit nasa labas pa kayo ng ganitong oras? May ginagawa lang ako sa may burol. Dugo po ba yan nasa kamay at t-shirt nyo? Oo. Nakabulod ako ng patay na aso. Kulay brown yun na may puting marka sa likod at sa paa. Kaysa naman babayaan kong nasa daan, ililibing ko na. Mamaya gawin pang usap-usapan ulit. Ganun po ba? O sige na, magsiuwi na kayo. Huwag nyo nang hayaan pa na mga tanod o kaya mga chismosa makakita sa inyo. Una naming inihatid si Sharon. Nagtaka pa nga kami kung bakit wala pang ilaw ang bahay nila. Gayong inaasahan ni Sharon na nakauwi na si Mang Crisanto. Inalok namin na samahan siya, pero itinaboy niya kami at sinabing sigurado siyang darating na si Mang Crisanto. Pagdating sa may amin, umuna na ng uwi si Maki. Isang bagay na pabor para sa aming dalawa ni Terry. Habang naglalakad kaming magkahawak kamay. Jello, Ano yun? Ang lamig ng pawis mo. Basang-basa na ang kamay mo. nagugutom ako. Hindi ka ba kumain kagabi? Kaninang umaga? Hindi ako nakakain kagabi gawa nang nandito si Sharon. Panilamang gamot lang ang tinira ko para hindi siya makahalata. Hindi naman ako nakakain ng maayos kaninang umaga dahil sa pagwawala ni Aling Agatha. Halika na. Sasamahan kita. Ilan pa bang pagkain mo sa bahay? Yun pang isang problema ko. Wala na. Nagugutom na talaga ako. Teka, ano bang gagawin ko? Ha? Ay naku, saktong may mga manok si Lola Guada. Bukas pang kuha ng kliyente nun.
Ibabawas kita ng ilan. Iiwanan kita saglit dito sa bahay mo. Babalik agad ako. Bilisan mo, parang mawawala na ako sa sarili ko. Oo, aswang si Terry. Matagal ko na siyang inaalalayan, since college pa. Bago pa niya naging tropa si Sharon. Kung bakit ko siya tanggap? Alam niyo na ang sagot. Mahal ko siya. Sabi nga ng matandang kasabihan, love is blind, at bulag akong umiibig. Pagbalik ko sa bahay niya, agad niyang inupakan ang mga manok ng buhay pa. Siyempre, tahimik lang ako habang kumakain siya, nakikinig sa maingay niyang pagnguya. Kumusta? Kulang pa ba? Ikukuha pa kita. Busog. Sabi na, tama ako nagsisinungaling ka ng gabing yon. Nung sinabi mo sa akin na basta mo nalang dinatna ng mga patay na hayop sa likod bahay mo. Sharon? Anong ginagawa mo dito? Ako ang sagutin nyo. Anong ibig sabihin nito? Matagal mo na ba akong pinagsisinungalingan, Terry? Ikaw ba? Ikaw ba ang nanakit kaninang Crisanto? Anong nanakit? Anong nangyari kay Mang Crisanto? Nagmamaang-maangan ka ba? Pinagkatiwalaan kita, Terry. Itinuring kitang ate ko, best friend ko. Sinabi ko lahat sa'yo ang mga lihim ko. Ang mga bagay na... trinidor mo ako. Isa kang aswang! Papatayin kita! Wow! Sharon! Jello! Hindi naman ako namatay. Butas lang ang palad ko at may haging ako ng saksak sa tagiliran. Pero ang sakit. Sobrang sakit nun. Napahiyaw ako. Yung uri ng hiyaw na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. May nagawang buti naman ang pagharang ko. Dahil mukhang natimulian si Sharon. Namalayan ko na lang na ginagamot niya na ako at panay ang iyak niya. Bakit ka ba kasi humarang? Hindi naman para sa'yo yung saksak eh. Sharon, nakakapag-isip ka naman ng tama. O timang ka pa din, gawa ng galit. Sa palagay mo ba talaga? Ahayaan kong magbatayan kayong mga kaibigan ko? O ang hayaan kitang saktan si Terry? Ano bang gagawin ko? Nalilito na ako. Bakit hindi mo simulan sa pagsasabi sa amin ni Terry nang nangyayari? Bakit kinapasugod dito? Nung makaalis kayo ni Namaki, Nung iwanan namin si Sharon, tumuloy na siya sa bahay nila ni Mang Crisanto. Pagsindi niya ng ilaw, tumambad sa kanya ang halong damusak ng tubig at bakas ng dugo sa sahig. Nang sundan niya yon, nakita niya si Mang Crisanto na may malalalim na sugat sa may balikat at tadyang. Ganito ang pangyayari, Madam Venus. Ayon sa kwento ni Sharon sa amin. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Pwede naman kaming tumigil na tatlo dito. Sasamahan ka namin hanggang dumating si Mang Crisanto. hindi na. Sanay na ako kay Ninong. Minsan talaga ginagabi yun eh. Pero pauwi na din yun. Mamaya lang may kasama na ako. Sabi mo yan ha. Baka nahihiya ka lang magpasama sa amin. Ay hindi. Lakad na kayo. O sige, alis na kami. Bye, Sharon. Kita tayo bukas. Sige, bye. Ha? Kinabi na naman si Ninong. Ay! Bakit pabasa ang sahig? Teka. Dugo ba ito? Ha? Ninong? Nasaan po kayo? Sinundan ni Sharon ang bakas ng dugo at ang pinanggagalingan ng mahinang ungol. Natagpuan niya si Mang Crisanto na nakasandal sa labas ng banyo at duguan. May malaking kagat sa balikat at may malaking sugat sa tagiliran. Habol-habol ang hininga. Ninong! Ano pong nangyari? Sharon, inatake ako ng aswang. Ano? Paano po?
Naghahatid ako ng order na libro ng mga Reyes. Nung mapatan ako sa may tulay, bigla na lang may umatake sa akin. Sinungkapan ako ng kagat sa balikat at sinaksak ako ng kuko sa tagiliran. Nakita niyo po ba kung anong uri ng aswang? Hindi. Inatake ako mula sa likuran. Tapos itunulak ako sa batis. Teka, lalapatan ko na muna kayong paunang lunas. Matapos maiayos ni Sharon si Mang Crisanto, naglagay siya ng bawang at asin sa mga bintana. Pagkatapos ay umalis siya papunta sa amin ni Maki. Pero inabutan niya akong patakas na lumalabas mula sa likod bahay. Kaya palihim niya akong sinundan at nasaksihan ang totoong pagkatao ni Terry. Sharon, alam ko mahirap tanggapin ang totoong pagkatao ni Terry. Lalo't isa kang tao ng espiritual. Isang mortal na kaaway ng mga aswang. Pero sana makita mo si Terry bilang siya. Hindi bilang isang nilalang ng dilim. Pero nagsinungaling siya sa akin, Jello. Sa tagal ng pagkakaibigan namin, hindi man lang niya sinabi sa akin ang tunay niyang pagkatao. Hindi ba't pagsisinungaling yon? Iba ang sinungaling sa malihim. Isa pa, hindi sinabi sa akin ni Terry ang pagiging aswang niya. Aksidente ko siyang nabuko nung college kami. Ano? Kailan? Paano? Matapos ng gabing nakita ka namin sa may talahiban na may dalang pala. Nung sumunod na araw, nag-ihaw si Lola Guada ng tilapia. Pinadala niya si Terry. Doon ko nalaman. Katulad mo, dinatnan ko din siyang kumakain. Isa siyang sarot. Sharon, hindi ko gustong lokohin ka. Wala akong ganong intensyon. Hindi lang kasi ako nakakita ng dahilan o kaya pagkakataon para sabihin sa'yo. Bigla na lang ay humagulgol na niyakap ni Sharon si Terry. Para bang ipinaparamdam niya na ayos lang ang lahat sa kanya. Natanggap niya ang pagkaaswang ng kaibigan. Nangilid ang luha ko nung marinig ko ang sunod na sinabi ni Sharon. Patawarin mo ako, Terry. Kung pinagbintangan kita, kung may nasabi ako hindi maganda. Alam ko mali ako, pero si Ninong kasi, alam mo naman siya na lang ang nag-iisang tao na pamilya sa akin, di ba? Nauunawaan kita, Sharon. Kahit ako magiging ganun din ang reaksyon, masaya ako na napigilan ka namin. Kahit nasaktan si Jello. Ayos lang. Buhay pa naman ako. May tanong lang ako, Sharon. Ano yun? Hindi naman makalawang yung punyal na ipinansaksak mo, di ba? Hindi naman ako mamamatay sa tetano. Hindi. Huwag ka mag-alala. At Jello, Ano yun? pumapahig na ako sa mungkahi mo magkunwari kami ni Maki bilang seryosong magkatipan. Sukdang magkunwari pa kami magpapakasal. Mahuli ko lang ang hayop na aswang na nanakit kay Ninong Crisanto. At ganun na nga po ang nangyari, Madam Venus. Kinabukasan, bandang tanghali, nagkita-kita kami sa isang kainan sa bayan. Sinabi namin kay Maki ang plano na pumayag si Sharon sa mungkahi ko na magkunwari sila na magsyota para magalit ang aswang na umaaligid sa kanya. Sa oras na sugurin siya noon, nandun kami para hulihin ang aswang at matapos na ang pagdurusa niya. Tuwang-tuwa naman ang loko. Oh, sige. Payag na payag ako. Kung gusto nyo, ngayon pa lang simulan na namin ni Sharon pagiging magsyota. Kunwari syota at hindi. Huwag mong gawing ura-urada. Dahil kung ako yung aswang na nakamanman sa'yo, hindi ako maniniwala. Anong plano nyo kung ganun? Manliligaw ka muna, syempre. Marunong ka pa naman, di ba? O nasanay ka ng ikaw ang nililigawan? Sira? Oo, syempre. Marunong pa akong manligaw, no? Simulan natin ang palabas bukas. Galingan mo, Maki. Papaniwalain mo ako na gusto mo talaga ako. Naging puspusan ang panliligaw ni Maki kay Sharon.
Kami naman ni Terry ay mga kibitser na nakikisutsuwariwa sa palabas nila. Lumipas ang 2 buwan, kahit ang mga matatanda sa paligid namin ay napapansin na ang pagiging malapit ni Maki at Sharon. Kaya napagplanuhan namin na napapanahon ng maging opisyal silang magsyota. Talaga namang gumala pa tayo. Parang hindi tayo pagod sa pamamasyal natin kasama sina Terry at Sharon. Parang gusto kong magmuni-muni habang naglalakad. Nakakakabay. Bukas na ako sasagutin ni Sharon. Magiging magsyota na kami. Seryosong-seryoso ka talaga sa kanya, no? Kapag natapos na ang lahat ng gulong to, aamin ulit ako na talagang may gusto ako sa kanya. Alam mo naman yun, di ba? Kahit nung lagi pa siyang nakaitim, maganda ng tingin ko sa kanya. Yun nga lang, ginalit mo siya. Kahit pa nagkapatawaran na kayo, hindi madaling malimutan yun. Kung ako si Sharon, baka minasagan kita ng muka. Kaya nga babawi ako eh. Tingnan mo, baka pati kayo ni Terry may in love sa akin. Sige lang, suportado kita. Huwag mo lang siyang paiiyakin. Tandaan mo, marunong mangulam si Mang Crisanto. Kahit palagi niyang sinasabi na, Kolorom ako! Pero tingin ko, pahambol lang yun eh. Mukhang may alam talaga siya at malakas ang hawak na gamit. Minsan naririnig ko sila ni Lola Guada na nag-uusap ng seryoso sa spiritual. May mga ibinibigay pa nga siyang payo kay Lola eh. Sabi nila, kadalasan, malihim yung totoong may alam. Bah, kita mo nga naman. Nakaikot na pala tayo. Tingnan mo, nasa may harap na tayo ng bahay ni Aling Agata. Oo nga no, parang nakakamiss din si Aling Tinay. Dati niyang bahay yan eh. Naalala ko matandang yun. Kapag tagbungan ng bayabas, tinatawag tayo tapos pinapipitas lahat. Oo, atin na nga lahat ng bunga, may libre pang bigay na merienda. Ngayon wala na yung puno ng bayabas, no? Balita ko, ipinabunod daw ni Aling Agata kasi inuuod daw ang bunga. Takot daw siya sa uod. Grabe naman. Para uod lang ng prutas yun. Ibang-iba siya kay Aling Tinay. Grabing iba. Sa tingin mo, ano kaya nangyari kay Aling Tinay? Bigla na lang siya hindi nagpakita, di ba? Tapos, kumalat na lang ang balita. Napa-abroad na siya. Kaya ibinenta na ang bahay. Baka buhay doon niya na. Oh, tingnan mo. Di ba si Mang Lucio yun? Oo nga. Mukhang siya naman ang bagong nilalambing ni Aling Agata. Nai-imagine mo ba kung anong itsura niyong dalawa ni Aling Agata noon? Tapos Agata pang tawag mo sa kanya? Huwag mo na ipapaalala sa akin, Jello. Diyos ko naman. Hiyang-hiya na nga ako sa sarili ko. Tuwing maaalala kong ginawa kong yun. Ang liliit ako. Ewan ko ba? Nakakita ko sa kanya nung pagtamang mata namin sa unang pagkakataon. Naalala ko tuloy yung nagdala ako ng adobo kina Aling Agata. Yung nakita natin siya na umuupak ng hilaw na atay. Huwag na natin pag-usapan yun. Nakakabaliktad ng sikmura eh. Saktong palampas kami sa bahay ni Aling Agata nang makasalubong namin sila ni Mang Lucio na palabas ng gate. Inabutan pa namin na panay ang bilin ni Aling Agata tungkol sa mga damit na ipinaaayos niya kay Mang Lucio. Paano, Lucio? Ingatan mo yung mga damit ko, ha? Oo, ingatan ko. Pero ano nga palang balak mo doon sa iba mong mga damit na nasa patahian ko? Medyo dumadami na. Matagal ko na ding tapos ang mga iyo. May utang pa ba ako sa mga paggawa ko sa'yo? Ay, wala naman. Ang sa akin lang, natatagalan na doon sa akin. Baka lumutong dahil hindi na nagagamit. Hayaan mo't kukunin ko ang mga yun sa 1 linggo. Tayo na. Maki, baka mapansin pa tayo ng matrona. Oo nga. Alis na tayo. Kinabukasan, sinagot na ni Sharon si Maki. Saksi pa si Mang Crisanto na sa tuwa ay nagpamerienda ng turon. Nagkakasiyahan kami nang biglang dumating ang isang tauhan namin sa bigasan. Ipinapatawag kami ni Lola Guada. Yun lang ang sinabi. Nagtatakang sumunod na lang kami. Isinama namin si Sharon para opisyal na siyang ipakilala kay Lola Guada. Pagdating namin,
may kausap na pulis si Lola Guada. Nandun din si Mang Lucio. Wala pa kaming alam na nakakaaway ni Dante. Mabait mong bata yon, masipag at hindi napapaaway. Lola, bakit po may pulis? Ay naku, Maki. Ilang araw nang hindi pumapasok si Dante. Itong umagay, natagpuan siya ni Lucio sa may ilog. Wala na siyang buhay at wakwak ang katawan. Nakakaawa siya. Diyos ko po, may suspect na po ba? Wala nga eh. Tumulong na nga ako sa pagtatanong sa mga tauhan ni Lola Guada. Lahat ng mga kasamahan niya dito sa bigasan, walang idea kung anong nangyari sa kanya. Pero sabi ni Mario, may dinidate daw na babae si Dante. Nakilala daw doon sa plaza. Uy, kilala niyo po ba kung sino? Hindi. Pero sabi ni Mario, ilang araw bago nawala si Dante, magkasama daw sila. May babaeng nakawig na pula daw ang sinamahan ni Dante. Wig na pula. Ano daw hong kulay ng damit? Ano nga bang kulay ang sabi ni Mario? Makintab-kintab na pilak. Ganon daw ang kulay. Ang Lucio, ayos lang po ba kayo? Namumutla kayo Nananakit ang tiyan ko eh. Maiwan ko muna kayo. Ay nako, hinervyos yata ng gusto si Lucio. Kawawa naman. Dalhin nyo nga mamaya ng pampakalban ng sikmura. Pwede naman po na ngayon na mukhang matindi ang tama ng nervyos niya eh. Ay, sige, tama nga yun. Ay, teka, ikaw yung magandang dalaga na pumunta nung birthday ko, ano? Ako po si Sharon. Masaya po ako na tatandaan niyo pa ako. Sharon. Ay, ako si Lola Guada. Oo, tanda kita. Mahirap na hindi matandaan ang batang maganda na kagaya mo. Pareho kayo ni Terry. Ika'y kukurutin ko dyan eh. Sabi mo katulong ka. Yun pala'y inaanak ka ni Crisanto. Napakapilya mong bata ka. Sorry po. Bakit nandito ka? Nakikiasyoso ka? O may kailangan ka sa akin? Lola, syota ko na po si Sharon. Aray! Lola, bakit po kayo nababatok? Ayusin mo. Hindi syota. Kung hindi nobya, kasintahan, o kaya ay girlfriend. Wag mong tinatawag na syota ang babae. Ubod ka ng walang galang. Pero ako'y masaya, Sharon. Salamat naman at nagustuhan mo ang aming binata. Kahit medyo loko yan. Si Lola naman eh. Mabuti pa magkwentuhan na muna tayo sa loob. Mapalipas man lamang yung masamang balita at malungkot na sinapit ni Dante. Terry, sumama ka na din. Namimiss na kita. Bihira ka nang dumalaw dito eh. Sige po, Lola. Sasama po ako. Nang-miss ko na din pong kwentuhan natin. Inabot na ng gabi ang pakikipagkwentuhan ni na Sharon at Terry kay Lola Guada. Doon na din sila naghapunan sa amin. Nang makatapos ng kain, magalang silang nagpaalam kay Lola. Kami naman ni Maki ay nagpresintang maghahatid. Siyempre, ako ang kay Terry at si Maki ay kay Sharon. Habang naglalakad kami ni Terry, napag-usapan namin ng bahagya ang hinaharap. Jello, kanina nung makita ko si Maki at Sharon, napaisip ako tungkol sa hinaharap nating dalawa. Pakasal na kaya tayo? May ipon na ako. Pang-5 beses mo na akong inaalok. Oo nga. Mukhang hindi na naman ang sagot mo. Ayos ka lang ba talaga? Aswang ako. Walang buting mahihita ng kagaya mong tao sa tulad kong aswang. Kung maging mag-asawa man tayo, wala akong balak na magkaroon ng anak. Ayokong pagdusahan ng anak natin ng sumpang to. Di wag tayong mag-anak. Pangalagaan na lang natin ang isa't isa. Makikinig ka ba? Malaki ang tsansa na mahawa ka sa akin. Ilang beses na tayo naghalikan. Hindi pa naman ako natatakot sa bawang. Nakakakain pa din naman ako ng adobo, sinangag, at iba pang pagkain na may asin, kalamansi, at ibang sahog na kalaban ng aswang. Narinig mo ba yun? Parang may kumakaluskos doon sa may damuhan. Baka ligaw na hayop. Hindi, ibang pakiramdam ko. Tumakbo na tayo! Terry!
Mula sa talahiban ay lumabas ang mandarangkal. Binundol nun si Terry. Dahilan upang tumalsik siya palayo sa akin. Nakita kong umamba ang matatalas na bias ng aswang kay Terry. Kaya pumulot ako ng bato at binato ko yung aswang. Ako naman tuloy ang sinugod. Nagpahabol ako pero nadapa ako sa nakausling bato. Buong akala ko'y katapusan ko na. Pero isang bulto ang humarang sa pagitan namin nung aswang. Jello! Mang Lucio! Manakbo ka na! Delikado dito! Si Agatha! Si Agatha ang aswang! Jello! Terry, nandito ako! Layuan mo si Jello! Hayop kang aswang ka! Nag-anyong aswang na din si Terry. Nagpambuno silang dalawa ng mandarangkal. Dahil mas maliit ng dihamak ang anyong aswang ni Terry, panay kagat lang sa bandang paa at bisig ng aswang ang nagawa niya. Ilang beses din siyang humagis. Muntik nang mapatay si Terry. Pero dumating si Sharon na may hawak na siit ng kawayan. Matapang siyang sumugod kasabay ng pagbanggit ng kung anong Latin. Nandun din si Maki. Alis! Umalis ka, Aswang! Wala akong kapangyarihan sa lugar na to! Layas! Sharon! Terry! Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo? Aswang si Terry? Paano? Kailan pa? He! Manahimik ka nga muna, Maki. Oo, aswang si Terry pero hindi siya kumakain ng tao. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo mamaya. Sa ngayon, mahalagang umalis na muna tayo dito. Terry, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero si Mang Lucio, tulungan niyo. Malalang tama niya. Kaagad namang nadala sa ospital si Mang Lucio. Naging patawirin siya, pero naagapan agad ng mga doktor. Habang naghihintay kami na magkamalay siya, nag-uwian muna kami. Dala ng pag-aalala sa aking tagapagligtas, hindi ako nakatulog. Kaya maaga akong dumalaw kay Mang Lucio. Pagdating ko doon, nadatnan ko sila ni Lola Guada na magkausap. Ipapaalam ko sana na nandun ako, pero natigilan ako sa narinig ko. Ang anak ko, ayos lang ba siya? Nailigtas ko ba siya? Oh, Lucio, nailigtas mo si Angelo. Ang ating si Jello. Masaya ako kung gano'n. Kahit papano'y may naging silbi ako sa kanya. Ano ka ba namang tao ka? May silbi ka. Hayan nga't nagsisikap ka para sa kanya. Palihim mong tinutustusan ang mga pangangailangan niya. Alam kong hindi sapat yon. Pero isa kong walang kwenta gama. Hindi ko man lang napigilan si Ninita na ipaampun siya. Hindi mo yun kasalanan. Hindi mo alam na nagdadalang tao pala siya sa anak ninyo. Isa pa, lulong sa droga at sugal ang babaeng yon. Sino bang matinong babae ang magbebenta ng anak niya? Hawang-hawa ko kay Jello. Lumaki siyang walang magulang. Isang biyaya kung itinuturing na sa inyo siya napupunta. Nagkaroon siya ng magandang kinabukasan. At itinuring niya siyang tunay na apo. Mabait na bata si Jello. Magpakilala ka na sa kanya. Alam ko, mauunawaan na yun. Tutulungan kitang magpaliwanag. Hindi ko na pinakinggan pa ang iba. Tahimik akong umalis at nagpakalma. Hindi ako galit sa aking ama. Nabigla lang ako dahil buong buhay ko, naniwala ako na ayaw sa akin ng tatay ko. Yun pala ay nasa paligid lang siya, nakamasid. Tinutustusan ako. Pinili niyang sa iba ako lumaki para lang magkaroon ako ng magandang buhay. Sino ako para magalit sa kanya? Kaya naman, nung makalmante na ako... Bukas yan! Tuloy! Oy! Gising na ang hero ko! Kumusta pong pakiramdam niyo? Mang Lucio? Eto, tinahe. Pero ligtas naman daw ako. Kumusta ka na, bata? Nagurnisan din pala yung mukha mo, ano? Medyo lang ho.
kumpara naman sa pinsala ninyo. Simple lang ito. Siya nga po pala. Tungkol sa sinabi niyo kagabi. Oo. Si Agatha ang aswang. Siya ang mandarangkal. Pero, paano po kayo nakasigurado? May alam din po ba kayo sa espiritual tulad ni Sharon? Hindi. Pero nung marinig ko, ang pagsasalarawan nung boy ni Lola Gada sa babaeng nakasama nung Dante, kinutuman ako. Kaya agad kong tinignan isa-isa ang mga damit ni Agatha na nakatambak sa panahian ko. Ano pong nalaman ninyo? Akma sa sinabing piluka at damit ng babae. Ang piluka at damit na pag-aari ni Agatha. Hinubukan ko ding pasadaan sa tubig ang ilang madidilim na damit ni Agatha na ipinaayos sa akin. May natuyong dugo doon. Pero hindi po sapat na patunay yon. Baka naman nagkataong nadumihan lang. Yan din ang naiisip ko, kaya naman may ipapakisuyo sana ako sa'yo. Ano po? Hingin mo ang tulong ni Sharon. Pinapayagan ko kayong pasukin ang patahian ko. Sabihin mo sa kanya ang sinabi ko sa iyo. Ganun nga ang ginawa ko. Agad namang kumilos si Sharon. Sa tulong ni Terry, na siyang may hawak ng kopya ng susi ng shop ni Mang Lucio, pinasok namin ang naturang patahian. Inorasyonan ni Sharon ang mga damit at napatunayan naming tama nga si Mang Lucio. Si Aling Agatha ang aswang. Naging maliwanag na sa amin ang lahat. Kaya pala hinahangad ng mandarangkal si Maki. Si Aling Agatha pala ang aswang. At kung bakit siya kumakain ng hilaw na atay, hindi kaya sa tao yun? Hoy, makisiga, huwag kang susuka dito. Kita mong puro damit, oh. Lunokin mo pabalik yan. Ako naman yata ang masusuka sa sinabi mo, Terry. Nakakasuka na lunukin ng suka. Umayos nga kayo. Ngayong alam na natin ang totoo. Kailangan harapin natin si Aling Agatha. Pero paano? Nasaksihan natin kung gaano siya kalakas, diba? Kahit si Terry na isang aswang din ay walang nagawa. May mga pangontra ako nakanda. Ang mabuti pa, bumalik na kagad tayo sa amin para kunin na mga yon. Dumidilim na din, oh. Matapos maisara ni Terry ang shop, lumakad na kami pabalik kina Sharon para kumuha ng mga gamit at para ipagbigay alam na din kay Mang Crisanto ang nalaman namin. Pero isang masamang pangyayari ang naganap. Sinugod kami ng aswang. Kailangan magmadali tayo. Mahirap kumilos kapag masyado nang madilim. Ano sa palagay ninyo? Nakatunog na kaya yun? Ilang araw na din tayong paraot pa rito. Iniisip ko, baka may kutub na yun na alam na natin. Manahimik ka muna, Jello. Ha? Bakit? Sabi niya manahimik ka na muna eh. May nararamdaman ako. May sumusunod sa atin. Bilis, tumakbo na tayo. Pero nagsisimula pa lang kaming manakbo. Agad nang lumabas ang aswang. Puntiryano na dagitin si Sharon. Agad nakatunog si Maki at itinulak si Sharon. Sa galit ng aswang, si Maki ang hinagip. Sharon, tama! Maki! Jello! Terry, habulin niyo, bilis! Huwag niyo hayaan madala si Maki! Maki! Huwag kang bibitaw! Bitawan mo siya, hayop ka! Pero malakas ang aswang. Nagawa noon na mahigit si Maki mula sa pagkakahawak namin. Nanlulumong napatigil na lang kami habang pinapakinggan ang papalayong sigaw ni Maki. Wala na. Magiging hapunan na aswang si Maki. Magiging hapunan talaga siya kapag hindi tayo kumilos. Kaya tama na yung pagtulala niyo. Kunin na natin ang ganaba pangontra sa aswang at iligtas natin si Maki. Kalkulado ang bawat galaw ni Sharon. Tukoy din niya ang mga bagay na dapat naming dalhin. Kaya naman mabilis kaming nakapaghanda. At ilang minuto lang ay pasugod na kami sa bahay ni Aling Agatha. Ang mga susunod pong pangyayari, Madam Venus, ay base
sa naging kwento sa amin ni Maki. Nasaan ako? Butit nagising ka na, Maki. Nandito ka sa kwarto ko at nakahiga ka sa kama ko. Ibang klase ka din, ano? Nahimatay ka sa kahihiyaw. Ikaw? Ikaw ang aswang? Anong maiita mo sa ginagawa mo sa akin? Bakit ako nakagapos? Pakawalan mo ako! Bakit? Natural, para hindi ka makatakas. Mahihita? Ano pa? Eh di pagkain. Wala kang konsensya! At wala kang puso. Matapos mo akong lapitan, suyuin, basta mo na lang ako iiwanan. Anong gusto mong gawin ko? Ang manatili sa piling mo? Gayong kumakain ka ng tao? Ah, ganun. Nawalan ka ng amor sa akin dahil nangangain ako ng tao. Hipokrito! Kahit ipinakalat kong balitang aswang si Sharon, ang tropa mong si Terry, patuloy mo pa din silang sinasamahan. Kung ganon, ikaw ang nagpapakalat ng chismis. Walang hiya ka. Oo! Walang hiya talaga ako. Dahil ginalit mo ko. Inagaw ka nila sa akin. Walang hiya ako dahil aswang ako. Lumala pa ako ng tao! Hayop ka! Hindi na ako magtataka kung pati si Aling Tinay, nilapa mong hayop ka! Si Tinay? Gonggong! Hindi ako lumala pa ng babae. Hindi ko tipo ang pumpyang. Hayaan mo! Ipakikita ko sa'yo kung paano ko nilapa sina Dante, Carding at iba pa. Pagkatapos noon ay nag-anyong mandarangkal si Aling Agatha. Gamit ang matatalas na biyas niya, sinira niya ang damit ni Maki hanggang sa maging hubot-hubad na siya. Kinubabawan siya ng mandarangkal at nag-umpisang gumalaw-galaw sa malaswang paraan. Nung akmang pupuntiryahin na ng aswang ang kabahagi ni Maki, dun kami sumugot. Ubod lakas kong tinadyakan ang pinto habang panabay namang pumasok si Sharon at Terry. Terry! Ihagis yun na ni Jello ang lambat na gawa sa bagay na may mga dahon ng dayap at bayabas! Ngayon na! Kahit anong pagpupumiglas mo sa lambat na yan, di ka makakatakas! Sumuko ka na, Agatha! At tanggapin mo na iyong kapalaran! Magbabayad ka sa iyong mga kasalanan! Jello! Tulong! Pakitakbon mo naman ako! Teka! Hetong kumot! Pantakip sa kahugdan mo! Dahil sa lambat na inihagis namin, kusang nahulog sa lapag ang nagpupumiglas na aswang. Dahilan upang matambad sa aming tatlo ang kahubadan ni Maki. Kumuha ako ng kumot at tinakpan siya. Inihanap namin siya ni Terry ng maisusuot. Bagay na hindi mahirap gawin dahil tambak ang gamit ng lalaki sa silid na yon. Nang maiayos namin si Maki, abala na si Sharon sa pagpapahirap sa aswang. Talaga hindi ka susuko? Philip Cruzes! Sa bawat pagpupumiglas mo, makakaramdam ka ng iba yung sakit sa katawan mo. Kalintulad ng sakit ang pagkakapago kay Kristo! Tumalaban ka, ha? Jello! Iabot mo sa akin ang baon natin pandilig ng orkidyas! Heto, oh. Hoy, aswang! Alam mo ba kung anong laman ito? Hayaan mo sabihin ko sa'yo. Naglalaman ito ng kinatas na dahon ng guyabano, ikmo at bayabas. Pinigaan ko ng 49 kalamansi at 7 kutsarang asin. Natatakot ka na ba? Oo, dapat. Pero mukhang hindi ka naman naiibo. Kaya hayaan mo silitan kita nito. Nangulo ang balat ng aswang na nasiritan ng inispray ni Sharon. Animoy asido yon na nagpapakulo ng laman ng tao. Umangil ng mahaba ang aswang at nagbalik sa anyong tao. Tama na! Ayoko na! Masakit! Huwag mo na akong pahirapan! Manalo ka na! Damdam ko'y sumuko ka din. Oo! Suko na ako! Pakawalan mo na ako! Pangako! Magpapakalayo-layo na ako! Sige! Ano? Sharon! Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan! Oo nga!
Nagtatry na rin ganyan! Gusto ko na maging patas. Lahat naman ng tao may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Palayain niyo na siya sa lambat. Pero sadyang walang pag-asa si Aling Agatha dahil nung palayain namin siya mula sa lambat, agad niyang sinugod si Sharon. Pero nakahanda pala si Sharon dahil parang samurai master na ginilitan niya ng liig si Aling Agatha. Gaga! Uto-uto! Ngayon, lalapain ko kayong lahat! Uunahan kitang impaka! Mali ka. Ikaw ang tapos ngayon. Mawawala ng salot na kagaya mo. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Natapos ang kawalang hiyaan ng mandarangkal na si Aling Agatha. Tapos na din ang pagkukunwaring magkatipa ni Maki at Sharon. Pero para sa ating binatang isinumpa ng aswang, hindi pa tapos ang kabanata nila ng dalagang katulong sa bookstore ng kanyang ninong. Matapos ang isang linggo, dumayo si Maki sa bookstore. Nagtapat siya ng pag-ibig kay Sharon. Mahal kita, Sharon. Gusto kong gawin nating totohanan. Nang seryoso ang relasyon natin. Sinasabi mo nang yan dahil sa sumpang ginawa ko sa'yo. Walang kinalaman ng ganun sa nararamdaman ko para sa'yo. Kahit pa ipakita ko to sa'yo? Pagkasabi nun, inilabas ni Sharon ang isang kahon ng sapatos na naglalaman ng manikang lalaki. Sa dibdib nun ay may aspile, kung saan nakakabit ang mga hibla ng buhok ni Maki. Pinapalaya na kita makisig sa kamalasan mo sa babae, sa pagkabagot mo sa pag-ibig, at sa sumpang binitawan ko ng gabing yon. Malaya ka na. Ilang taon ang lumipas at naikasal si Maki at Sharon. Bit-bit nila ang manikang minsang pinaniwalaan ni Sharon na naging daan para tumalab ang sumpa niya. Pero sa halip na sumpa, tunay na pag-ibig ang natagpuan nila. Kami ni Terry, naikasal din kami at masaya kaming nagsasama hanggang sa ngayon. Wala kaming anak, pero masaya kaming pangalagaan ang isa't isa. Hindi ako nahahawa sa pagkaaswang dahil umiinom ako ng pangontra na ibinigay ni Sharon. Sa mga pinagdaanan namin, natutunan ko na ang sumpa ay di lamang nagmumula sa pangungulam. Kadalasan, ito ay epekto ng mga naging mali at pangit na desisyon natin sa buhay. Mga konsekwensyang dapat nating harapin para maging maayos ang hinaharap natin. Tying up loose ends, ika nga nila. Dito ko na po tinatapos ang aking liham, Madam Venus. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Angelo.